Alam niyang nakarating na sa kanilang baryo ang albularyong yun sa kadahilan ng nagawa nitong mapaslang ang iilan niyang mga laman lupang tagapagmasid. Nalaman din ni Tandang Lauryo na meron itong kasamang 3 disipulo na nagtatangan din ng malalalim na karunungan. Upang makasigurong totoo ang kanyang mga naramdaman, napagpasyahan niyang dumaan sa tahanan ni Maestro Pedrito. Pagdating niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang 3 kalalakihan na nagpapausok ng insenso sa buong paligid. Nang masipat niya ang ginagawa ng mga ito, agad naman niyang tinahak ang ibang landas upang makalayo sa tahanan ni Maestro Pedrito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na naman siyang bumisita sa tahanan ng 3 lalaki. Ipinagbigay alam niya ang lahat ng kanyang mga nakita nang sa gayoy walang mapahamak sa kanilang uri. Mga kaibigan, ikalat niyo ang balitang ito sa lahat ng kalahi ng 15 kabunan. Nais kong iwasan nila ang baryong ito hanggat narito pa ang albularyong kaibigan ni Maestro Pedrito. Sabihin niyo din sa kanilang mga pinuno na magkakaroon kami ng pangalawang pagpupulong sa huling Biyernes ng buwang ito. Wika ni Tandang Lauryo. Sige ho, Tandang Lauryo. Makakarating ho ang lahat ng inyong mensahe. Sagot naman ng isang lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan namang pag-alis ng 3 para maikalat ang mensaheng kanilang nakuha. Nang tuluyan ng maglaho sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo ang kanyang mga mensahero, dali-dali din naman siyang bumalik sa kanyang tahanan. Halos hindi niya nagawa noong makatulog sa kadahilan ng patuloy na sumasagi sa isipan niya ang presensya ng albularyong kaibigan ni Maestro Pedrito. Lauryo, bakit ka nag-aalinlangan? Wala ka bang kakayahan para labanan ang nilalang na yan? Wika ng kapre. Hindi lakas ng loob ang sukatan ng pakikipaglaban. Hindi dahil malalim ang aral ko, kaya ko na ang lahat. Hindi mo ba naramdaman ang presensya ng isang dibinong bumalot sa baryong ito? Ibang-iba ang sitwasyon natin ngayon, Panginoon, sapagkat dibinong albularyo na ang ating makakaharap. Maaaring ikamatay ko ito kung hindi ako mag-iingat. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Dagdag pa niya na magmula noong pinasok niya ang larangan ng panggagamot, tanging yun lamang ang nag-iisang albularyo na kanyang tiningala. Kahit kuro-kuro lang noon ang nasasagap niyang balita tungkol sa taong yon, hindi niya pa rin maiwasang mamangha sa kakayahan nito. Huwag kang mabahala, Lauryo. Makakaya mo yan. Magtiwala ka lang sa kakayahan ko. Sagot ng kapre habang dahan-dahan itong naglalaho sa kanyang isipan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pa namang inutusan si Tandang Lauryo ng kanyang asawa na bumili ng karne sa merkado. Kahit may iniiwasan siya noong tao sa kanilang baryo, wala naman siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa utos nito. Habang siya ay naglalakad, panay naman ang ginagawa niyang pagmasid sa paligid upang makiramdam. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan naman niyang narating ang merkado. Di pa man siya nakakapasok sa lugar na yon, biglang naantala ang kanyang paglalakad nang masipat niya ang 3 disipulo ng albularyo. Nakabantay ito sa labas ng merkado at para bang merong hinihintay. Upang hindi mapagdudahan noon si Tandang Lauryo, ninais niyang maglakad ng normal kagaya ng ibang mga ordinaryong tao. Paglagpas niya sa mga ito, agad naman itong napatingin sa kanya ng napakaseryoso.
Sandali lang ho, Ginoo. Taga saan ho kayo? Tanong ng isa sa mga disipulo ng albularyo. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, pinilit niyang maging mahinahon sa ganong sitwasyon. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa gayoy magawa niyang maikubli ang kanyang presensya. Taga dito lang ho ako, mga Ginoo. Bakit ho? Ano ang kailangan ninyo? Mahinahong sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Wala naman ho. Sige ho, pasensya na kayo sa abala. Matapos makapagsalita nito, agad din namang naglakad si Tandang Lauryo papasok sa merkado. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napansin niyang hindi inaalis ng mga ito ang kanilang paningin sa kanyang kinaroroonan. Hinayaan lang naman ni Tandang Lauryo ang bagay na yon upang magawa niyang makalabas sa lugar ng walang kahit na anong kinakaharap na sigalot. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanyang paglalakad nang masipat niya ang maestro ng mga albularyong yon na abala sa pamimili ng mga isda. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig, bigla namang napaatras si Tandang Lauryo nang maramdaman niyang dahan-dahan din itong tumitingin sa kanya. Nang masilayan siya nito, agad din namang napakunot ang noo ng albularyo habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang pilit na ibinabaling sa ibang bagay ang kanyang isipan. Magandang umaga, Ginoo. May kailangan ka ba? Tanong ng albularyo. Wala naman ho, Ginoong Florante. Mamimili lang ho ko ng makakain ng aking pamilya. Nangangatog na sagot ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng albularyo, agad din naman itong nagulat dahil sa hindi nito inaasahan na alam pala ni Tandang Lauryo ang pangalan niya. Sa pagpapatuloy na pag-uusap nilang dalawa, doon na naramdaman ni Tandang Lauryo ang dahan-dahang pagpasok ng presensya nito sa kanyang katawan. Subalit, kahit saang mangdako maghanap ang albularyo, hindi niya pa rin nagagawang matuntun ang kinaroroonan ng tunay na presensya ni Tandang Lauryo. Labis-labis na lamang ang pasasalamat noon ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng hindi pa rin siya tinatalikuran ng kanyang karunungan na nagmumula sa kanan. Kung nagkataong hindi umayon sa kanya noon ang pagkakataon, sigurado siyang sa puntong iyon, hindi na siya makakalabas sa merkado ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagulat si Tandang Lauryo nang magwika ang albularyo ng, Alis na ako, Lauryo. Masaya ko't nakilala kita. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat ho kayo, Ginoong Florante. Salamat ho sa oras na inilaan nyo sa ating pag-uusap. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang umalis ang albularyo kasama ang 3 niyang disipulo. Habang lumalayo ang 4 na yon sa kanyang kinaroroonan, rinig na rinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Alam niyang siya ang paksa ng kanilang pag-uusap, kung kaya't hindi mapigilang mabahala ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan niyang bilhin na ang lahat ng kanyang mga kinakailangan upang makauwi na siya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na ipinatawag ni Tandang Lauryo ang 15 niyang gapunan. Hindi na niya pinaabot ang huling araw ng buwan sa kadahilan ng ramdam niyang alam na ng mga albularyong yon ang kanyang totoong pagkatao. Sa pag-alis niya sa kanilang tahanan,
may mangilan-ngilan siyang magsasakang nakasalubong sa daan. Ginoong Lauryo, kung saan man ho kayo pupunta, huwag na ho kayong tumuloy. Masyadong mapanganib ho ang nilalang na nasa paligid. Wika ng isang magsasakang kanyang nakasalubong. Ipinagsawalang bahala lang naman yon ni Tandang Lauryo sa kadahilanang alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang mga magsasakang kanyang nakasalubong ay isa din palang tagasunod ni Maestro Florante. Binigyan siya nito ng babala nang sa gayoy magawa niyang maiwasan ang namumuong panganib na daladala ng mga albularyong dayo. Sa pagdaan niya sa tahanan ni Maestro Pedrito, bumungad sa kanya ang 3 disipulo ni Maestro Florante na nakaabang sa daan. Meron itong mga daladalang sundang at tila ba hindi ito nasisiyahan na siya ay masilayan. Ilang ulit niya din itong kinausap, subalit bigo siyang makakuha ng kasagutan sa mga ito. Nang mapagtanto ni Tandang Lauryo na wala na siyang pagpipilian, ninais na lamang niyang tahakin ang ibang daan. Huwag ka nang mag-aksaya ng iyong lakas, Ginoong Lauryo. Habang tayo'y nag-uusap dito, sinisigurado ko sa iyo, nililipol na ng mga kasamahan namin ang kaanib ng iyong pangkat. Alam naming isa ka din sa kanila, kaya huwag ka nang magkubli pa. Ilabas mo na ang totoo mong anyo, bagong usbong na dugo ng mga ikran. Gigil na wika ng isang disipulo ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman nilang pagsugod sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang kumaripas ng takbo upang magawa niyang matakasan ng mga ito. Kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon sa kadahilanang hindi niya pa bistado ang kakayahan ng mga ito. Maaaring patibong lang din yon ni Maestro Florante upang magawa nitong mapaslang ang lahat ng kaanib ng kanyang samahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, pilit niyang sinuong ang napakasukal na mga daan na kung saan napakaraming mga matutulis na mga sanga ang nagsiuslian. Yun na lamang kasi ang natitira niyang maaaring daanan upang matagumpay niyang mailigaw ang lahat ng disipulo ni Maestro Florante. Subalit maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang 3 tikbalang na sumusunod sa kanyang likuran. Bakas sa mga ito ang presensya ng 3 albularyo kung kaya't labis-labis ang pagkagulat ni Tandang Lauryo. Pagsilay niya sa kanyang likuran, doon niya nakita ang 3 nilalang na halos kahawig na ng tikbalang. Harapin mo kami, Ginoong Lauryo! Kami ang iyong katunggali ngayong gabi! Wika ng isa sa mga disipulo ni Maestro Florante na nasa kaanyuan na ng isang tikbalang. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong bumunot ng isang matulis na kahoy at walang pagdadalawang isip na ibinato sa kanyang dinaraanan. Paulit-ulit yung ginawa ng mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong nagawa na siya nitong tamaan. Kahit nakakaramdam na noon ng panghihina si Tandang Lauryo, patuloy pa rin naman ang kanyang ginawang pagtatakbo. Nang marating na niya ang lugar na merong napakaraming saging, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo sa kadahilanang alam niyang nalalapit na siya sa kubo ng kanyang mga kaibigan. Pagdating niya sa lugar nito, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang 3 niyang kaibigan na hawak-hawak na ni Maestro Florante. Nakagapos yun sa isang ugat na parabang mas lalong humihigpit kapag pilit silang gumagalaw. Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagdating ng 3 nitong disipulo na nasa ilalim ng kaanyuan ng tikbalang. Nakatitig lamang yun sa kanya
habang hawak-hawak ang kanilang mga sandata. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa mga nilalang na yon, meron itong mapuputing mga kasuotan na halos sumayad na sa lupa. Mabalahibo din ang katawan nito at meron itong mga nagsisilakihang mga kalamnan. Malakabayo din ang mga kaanyuan nito dahil sa napakarami nilang balahibo sa kanilang buong katawan. Ginoong Lauryo, mabutit nakarating ka sa tamang oras. Inaasahan ko nang makikita kita sa lugar na ito. Alam mo ba, bago ako nakarating sa inyong baryo, alam ko nang ikaw ang nakagapi kay Pedrito. Pinagtimpihan kita doon sa merkado. Subalit ngayon, sinisigurado ko sa iyong hindi na. Wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan nitong pagsapak sa 3 aswang na kanyang bihag. Halos mawala na ang mga ulirat nito sa kadahilan ng sinlakas ng kalabaw ang pinakawalan nitong kamao. Doon din nakita ni Tandang Lauryo ang halos iilan nitong malalakas na mutya na tangan-tangan. May mga talandro din yung nakasukbit sa kanyang bewang at mga baong kakahilom pa lamang. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Tandang Lauryo ang mga kaganapan, panay naman ang pag-isip niya ng gagawin upang maiwasan ang pangkat ni Maestro Florante. Alam niyang magiging dehado ang labanan sa lugar na yon kung pipiliin ng mga ito na siya ay pagtulungan. Ginoong Florante, inaamin kong ako ang may sala sa pagkamatay ni Maestro Pedrito. Ngunit nagawa ko lamang ang bagay na yon dahil sa wala na akong pagpipilian. Nananahimik kami sa lugar na ito nang bigla siyang tumayo upang humiling ng duelo. Bilang pinuno ng aming pangkat, wala akong magawa kung hindi tanggapin ang kanyang paghamon. Paliwanag ni Tandang Lauryo. Wala akong pake sa kung ano nangyari sa inyong dalawa ni Pedrito. Naparito ako, Lauryo, para wakasan ang buhay mo. Alam kong ikaw ang pinagkalooban ng dugo ng mga ikran, kung kaya't hindi mo na kailangan pang magpatuloy sa mundong ito. Napakasama ng dugong nananalaytay sa iyo, kaya kinakailangan itong wakasan sa lalong madaling panahon. Sagot naman ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong pagbato ng tigalpo na siya din namang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Sa puntong yon, kahit nais mang sumigaw at gumalaw ni Tandang Lauryo, tila ba hindi ito nagagawang sundin ng kanyang katawan. Nang masipat yon ng 3 tikbalang sa kanyang likuran, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan. Panay pa ang ginagawa nitong pagkumpas ng kanilang mga sandata na siyang labis na nagbigay ng takot sa kanyang buong kaluluwa. Habang hinihintay ang kanyang kamatayan, panay naman ang pag-isip ni Tandang Lauryo ng mga paraan upang matakasan ang tigalpo. Paulit-ulit din noong sumasagi sa kanyang isipan ang kanyang mag-ina at sa mga maaaring maganap kapag nagawa siyang mapaslang noong mismong gabi. Lauryo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hindi ko maaaring pahintulutan ang nais niyang gawin dahil marami pang mga misyon ang nakabinbin sa iyong mga balikat. Kung nais mong magtagumpay, makipagtulungan ka sa akin. Wika ng kapre. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad naman siyang sumang-ayon sa nais ng Panginoong kanyang pinaglilingkuran. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang masipat nila Maestro Florante ang dahan-dahang pag-iba ng kanyang kaanyuan. Imbis na mabahala ang mga ito,
Tila ba mas lalo silang nasisiyahan sa ginagawa ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, bigla namang bumuluktot ang kanyang likod. Indikasyon na malapit nang magbago ang kanyang anyo. Sa kasagsaga ng pag-ungol ni Tandang Lauryo, nananatiling nakatayo lang naman ang mga tikbalang habang patuloy siyang pinagmamasdan. Si Maestro Florante naman noon, itinapo na ang 3 bangkay na kanyang hawak-hawak na para bang isang basura. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumambulat sa kanila ang totoong kaanyuan ng isang ikran. Halos magbunyi noon sa saya ang mga albularyo sa kadahilanang bibihira lamang nilang masilayan ang ganoong uri ng nilalang. Napakaganda ng iyong kaanyuan, Lauryo. Tunay ngang isa kang gabunan ng mga ikran. Marami ng albularyo ang mga nauna sa akin na labis ang pagnanais na masaksihan ng ganitong pangyayari. Napakapalad ko, Lauryo. Napakapalad ko. Pagbubunyi ng maestro. Kasabay ng pag-wika nito ay ang pagkawala naman ni Tandang Lauryo sa tigalpong bumalot sa kanyang buong katawan. Matapos na itong gawin, dali-dali naman siyang sumigaw ng napakalakas upang humingi ng tulong sa kanyang mga kauri. Yun na lamang kasi ang kanyang magagawa upang magkaroon siya ng laban sa pangkat ni Maestro Florante. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, agad din naman siyang kumaripas ng takbo upang makalayo sa mga ito. Kinakailangan niyang magkaroon ng sapat na oras upang magawa siyang madatnang buhay ng 15 gabunang kanyang tinawag. Ngunit, hindi pa man siya nakakalayo sa kinaroroonan nila Maestro Florante, bigla na lamang siyang natigilan nang maramdaman niya ang paglapit nito ng napakabilis sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng paglitaw ng albularyo sa kanyang harapan, ay ang mabilisan nitong pagbitaw ng isang napakalakas na sapak sa kanyang pagmumuka. Matapos itong tumama sa kanya, agad din naman siyang tumilapo ng napakalayo sa kinaroroonan ni Maestro Florante. Kung hindi pa siya noon nasalo ng isang puno, malamang sa malamang sa talahiban siya noon pupulutin. Matapos ang mga pangyayari, ay halos hindi magawang makagalaw ni Tandang Lauryo sa lugar na kanyang kinalagpakan. Dahan-dahan naman noong lumapit sa kanya ang albularyo habang nagwiwika ng, Lauryo, kahit saan dako ka tumingin at humingi ng tulong, walang makakatulong sa iyo. Hindi ako babansagan na mamamatay ng demonyo kung isa kong mahinang nilalang kagaya mo. Kung tutusin, kayang-kaya ka na ng aking mga disipulo sa pisikal man o espiritual na labanan. Nakikita mo itong kaliwang braso ko? Dito nanananahan ang mutya ng kampanang minana ko pa sa aking maestro. Kapag sinapak kita gamit to, sinisigurado ko sa iyong impyerno ang susunod mong kalalagpakan. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, pilit naman niyang itinayo ang kanyang sarili upang muling kaharapin ang albularyo. Napagpasyahan na niya noong kalabanin na ito sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang pagpipilian. Pilitin niya mang tumakas doon. Sigurado siyang hindi niya ito makakayang gawin. Maliban kasi sa mga albularyong naroon, ramdam na ramdam din ni Tandang Lauryo ang iilang mga engkantong kasangga ng mga ito. Kung sakali mang makaligtas siya sa mga baging napipigil sa kanyang paggalaw, magiging imposible pa rin para sa kanya ang tumakas. Nang tuluyan na siyang makatayo sa kanyang kinaroroonan, agad din naman siyang tumitig ng napakasama sa kinatatayuan ni Maestro Florante. Nasipat niya itong nakatitig din sa kanya habang hindi gaanong gumagalaw.
Kitang-kita niya din noon ang hawak-hawak nitong punyal na patuloy na iniihipan ng mga mapangwasak na mga dasal. Huwag kang pakakampante, Ginoong Florante. Wala ka pang ideya sa kung anong kaya kong gawin. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan niyang pagsugod sa kinaroroonan ng matanda habang patuloy na nag-uusal ng mga bakod at puder sa kanyang katawan. Ginawa niya ang bagay na yon nang sa gayoy malaya siyang makapagbato ng mga usal nang hindi siya binabalikan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsugod, panay naman ang ginagawa niyang pagpapalipad hangin ng mga sumpa sa buong paligid. Nang tuluyan na siyang makalapit sa kinaroroonan ni Maestro Florante, agad naman niya itong sinunggaba ng buong lakas. Nang akmang hahawakan na niya ang leeg nito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang bumagal ang bilis ng kanyang mga kamay. Pagsipat sa kanya ng albularyo, agad din naman siya nitong hinawakan sa kanyang mga kamay at walang pagdadalawang isip na ibinalibag sa lupa. Sa paglakpak niya sa lupa, bigla namang bumuluwak ang dugo sa kanyang bibig dahil sa lakas ng puwersang pinakawala ng albularyo. Nang akmang kakalas na sa kanyang katawan ang sarili niyang ulirat, agad din naman niyang sinakta ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang kamay. Ginawa niya ang bagay na yon nang sa gayoy mabaling ang kanyang atensyon sa sugat na kanyang nilikha. Dali-dali din siya noong gumapang papalayo sa kinatatayuan ng albularyo. Nang masipat ni Maestro Florante ang pagkapang nito, agad din naman niya itong nilapitan at muling ibinalibag sa lupa. Sa muling pagtama ng kanyang katawan sa damuhan, halos bumalik na sa totoong kaanyuan si Tandang Lauryo. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang hayaan na lamang ang albularyo na gawin ang nais nito sa kanya. Maya-maya pa, bigla namang tumulo ang kanyang luha dahil sa muli niyang pag-alala sa maiiwan niyang pamilya. Sa isip kasi noon ni Tandang Lauryo, yun na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Lauryo, pakisabi sa demonyong gumagabay sa iyo, hihintayin ko ang paghihiganti niya sa akin. Wika ni Maestro Florante habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Matapos makapagsalita ng albularyo, agad din naman itong natigilan nang biglang meron silang maramdaman na mga pananakbo sa buong paligid. Ramdam ni Tandang Lauryo na dumating na ang kanyang mga kasama at muli siyang nabuhayan ng pag-asa. Nang makahanap siya ng pagkakataon upang makatakas sa kamay nito, dali-dali din naman niya itong isinigawa at walang pagdadalawang isip na kumaripas ng takbo patungo sa mga nagsisitaasang talahib. Nang akmang susundan na siya noon ng tikbalang, bigla naman niyang narinig ang utos na nagmumula kay Maestro Florante. Bago pa man niya marating ang bukana ng talahiban, bigla namang bumungad sa kanyang paningin ang mga mata ng 15 niyang kapunan.